afraid of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Talaga pong bad shot si Senator Bongo sa magkakapatid na yan. Bad shot po ang mga yan. Hindi po nila gusto si Senator Bongo nung mulang naupo si Pangulong Duterte. Magandang araw po sa lahat, uwi na po ito ng Splat Communications. Atin pong tatalakayin ngayon ay ang ating reaksyon sa veteranong politikal na vlogger na si Kap Nino Barzaga. Sa matagal na pong sumusubaybay sa amin, naipaliwanag na po namin sa mga nakaraang video kung bakit kami ay naniniwala kay Kap Nino. Ang kanyang mga pahayag ay first-hand information at hindi gawa-gawa lamang o galing sa puting ahas. Sa pagiging malapit sa dating administrasyong Duterte ay kaya niyang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Ibibigay po natin ang ating reaksyon sa dulo ng marami video akong napanood nung mga past day na kung saan nagpapasaring si Davao City Mayor Baste Duterte against sa tauhan ng kanyang father na si dating Pangulong Duterte laban kay Senator Christopher Bongo. Okay. Ako po mga kaibigan, talaga pong bad shot si Senator Bongo sa magkakapatid na yan. Bad shot po ang mga yan. Hindi po nila gusto si Senator Bongo nung mulang naupo si Pangulong Duterte. Naging vlogger ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit pa paano, aware ako kay Senator Bongo. Kahit nung mga panahon niya, nagkakausap kami, nagkaka-text, yun naman ang totoo. Now, ano bang pinagmumulan? Kasi ang sinasabi ng ibang mga vlogger, gimmick daw yung awayan ni Senator Bongo at ni Baste. Totally, hindi naman, sa pagka-personal kong alam sa personal kong knowledge, walang galit si Senator Bongo kay Baste. Huwag na natin, hindi lang si Baste. Hindi lang si Baste dyan. Nandiyan dyan si Congressman Pulong Duterte. Nandiyan dyan si Vice President Sara Duterte. Totally, alam niyo po sa mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, si Senator Bongo, ang relasyon niya sa tatlong magkakapatid na kilala natin na si Paulo, si Baste at si Sara. Ito pa, lilinawin ko ito mga kaibigan. Kasi may mga nabasa ako, napanood na ang sinasabi gimmick daw yung mga pasaring ni Baste Duterte laban kay Senator Bongo. Hindi po gimmick yan, mga kaibigan. Sa mga taong nakakakilala kay Senator Bongo, sa mga nakakasalamuha kay Senator Bongo, talagang galit ang tatlong magkakapatid na yan. Bakit ko po nasabi? Kasi ang cellphone ni Pangulong Duterte, ang sumasagot parati dyan, si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ang sumasagot. One time, nagkaroon ako ng experience dyan, birthday nung anak ni Congressman Paulo Duterte. Birthday yon, magkakaroon ng dibo. Ika nga, magkakaroon ng dibo celebration para do sa anak ni Paulo Duterte. Tumawag siya kay Senator Bongo at noong mga panahon na yon, nandoon po ako. Nasa Malacanang ako noon. Saksi ako noon. Marami kami noon. Nandoon kami sa Malacanang, sa bahay ng pagbabago. Or dyan sa yung tulay, pagitan ng Nagtahan. Nagtahan, papuntang Pandacan, Manila, yung kabila doon. Yun ang bahay ng dating Pangulo.
doon tumitira ang presidente. Pero kung tawagin, Presidential Security Group Park or PSG Park, doon umuwi ang Pangulo nung araw na yon. Now, mga kaibigan, dito po ako natatawa. Ang sabi ng iba, gimmick daw yung awayan ni Pulong Duterte. Hindi po gimmick. Hindi po gimmick yan. Yung sinabi ko kanina na magdidibo yung anak ni Paulo Duterte, something 2019, mga ganon, mga year na ganon. Tumawag itong si Isabel Duterte. Nung tumawag, ang ini-speak ni Isabel, ang sasagot yung lolo niya, na si dating Pangulong Duterte. Nagkataon na loudspeaker yun ni Senator Bongo. Dahil hindi niya siguro marinig, kaya na loudspeaker niya. Eh ako pa naman, chismoso ako. Now, nung tumawag si Isabel, ang sagot niya, lo. At sumagot yung kabilang phone ni Pangulong Duterte dati, si Senator Bongo. Ang sagot ni Senator Bongo, Isabel, nasa meeting lang si Pangulo, si lolo mo. Nasa meeting lang, mamaya tawag ka na lang mamaya after nung meeting niya. Nagalit si Isabel, bakit ikaw ang sumasagot ng phone ng lolo ko? Yun ang sinabi. Pinahawak sa akin ni boss yung cellphone. Kasi ang tawag ni Senator Bongo, kay Pangulong Duterte, boss ang tawag niya, hindi presidente o ano. Pag was in public, presidente o si Pangulo ang tawag. Pero pag sila na o kami na lang nandoon, boss ang tawag niyan ni SBJ. Doon nagalit si Isabel. Bakit ikaw parating sumasagot? Tapos another month, nagkaroon na naman ako ng experience. Tumawag si Pulong Duterte kay Pangulong Duterte sa cellphone, nandoon din na naman ako. Accident yun eh. Nung tumawag, ang sagot ni Senator Bongo, nasa meeting lang si Pangulong Duterte. Nasa meeting lang. Accident. Si Congressman Pulong Duterte pala noong mga panahon na yon, malapit lang pala siya sa Malacanang area. Somewhere in UN Avenue, papunta pa lang siya ng PSD compound nata noon. Eh noong time na yun, nagpapagupit ang Pangulo. Eh syempre sinabi ni Senator Bongo, nagmi-meeting, biglang naabutan, nagpapagupit lang. Hindi, binigay. Now, ang balita ko pa dyan, dati, kaya galit na galit sila dahil sa kay Hanilet, kay Madam Hanilet, kung tawagin dati, Madam Hanilet Bincula ba yun? Yung Bensenya, yung asawa ni Pangulong Duterte ngayon na babae. Si Senator Bongo kasi nasa paksyon nung kinakasama ni Pangulong Duterte ngayon. Doon siya naka-line up, si Senator Bongo. Mas dikit siya, mas close siya doon sa kinakasama ni Pangulong Duterte ngayon. Talagang sapul na sapul, mga kaibigan. Hindi po close ang mga anak ni Pangulong Duterte kay Senator Bongo. Ang close lang kay Senator Bongo, pagkakaalam ko, yung anak ni Hanilet, yung babae, nakalimutan ko pangalan, yung si Kitty, yun ang close kay Senator Bongo. Pero mga yan, hindi. Galit sila. Kung nakikita nyo in appearance in public, plastikan na lang ang mga yan. Plastikan na lang yan. Okay? Now, ayun po ang pagkakaalam ko. Kasi si Senator Bongo trusted. Ang hindi siguro matanggap nila Baste, nila Pulong o nila Sara, si Bongo lahat ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Kasi, kung ano ang salita nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, mga kaibigan, kung ano ang sasabihin ni Senator Bongo, yun ang salita ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita, kung ano ang kumpas ni Senator Bongo, ang dating sa baba, yun din ang kumpas ni Pangulong Duterte. At totoo naman yung mga sinasabi nila ng iba, hindi ka makakarekta kay Pangulong Duterte nung panahon na yon kung hindi ka dadaan kay Senator Bongo. Kahit na daanan mo sila Muking, yung si Muking, yan ang mga trusted na tao ni Senator Bongo, kila Jello, kila Dea, kung sino pang staff ni Pangulong Duterte noong mga panahon na yon, pag walang approval ni Senator Bongo or ni Bongo, hindi kayo makakarekta kay Pangulong Duterte. Yung mga meeting-meeting. Totoo yun. Yung mga matatagal ko ng follower, talagang nakamonitor talaga sa akin ng mga pass na mga political blog. Meron ako dating sinasabi bago magkaroon ng election, 2019, pag kailangan nyo ng medical assistant, indigenous people ka, mahirap ka, maralita ka, kailangan mo ng medical assistant, wala kang kakayahan ng pambayad sa operation, sa kidney, kung ano man yan, gamot. Kung natatandaan niyo yan,
5 minutes lang ang sinihingi ko sa inyo dati, di ba? 5 minutes or 2 minutes video clip lang ang hihingiin ko sa inyo, di ba? May mga ganun ako noong araw. Makakarating kay Senator Bongo yan. Kasi nung time na yon, talagang sinabi ko kay Senator Bongo, sabi ko, boss, may mga pasyente na gustong manghingi ng mga medical assistant. May gustong lumapit po na walang kakayahan na makalapit sa inyo. Ang sabi sa akin ng Senator Bongo noon, ninyo, pag may kailangan ng medical assistant, ibigay mo sa akin, erekta mo, ako nang bahala dyan. Nung time na yon, talagang na-actionan ni Senator Bongo. Sa sobrang daming naghihingi sa akin ng medical assistant na gustong makalapit kay Senator Bongo para sa mga medical assistant na yan, gumawa na ng GC ang grupo ni Senator Bongo. Exclusive para sa akin yon. Para lahat ng mga hihingi ng medical assistant, irerekta ko doon sa GC group with number ng pasyente, contact, pangalan, kung sinong contact person, medical abstract, etc. Doon. Habang tumatagal ang mga panahon na yan, may mga staff ni Senator Bongo na ilan-ilan dyan ng mga siraulo na kakausapin yung ibang pasyente. After nun, hindi na na-actionan. Pinaparating ko kay Senator Bongo yun. Kinukulit ko siya ng kinukulit, ina-actionan niya naman, pero yung ibang staff nagagalit sa akin, nyo, wag ka nang rumekta kay boss, sa amin mo ibigay. Sinasagot ko yung ibang staff niya. Paano hindi ibabalik kay Senator Bongo yan? Ang sabi ng pasyente, tinatawagan kayo, tinetext kayo, hindi nyo na roon nire-replyan. Ginaganon ko. Kaya doon, nagagalit sa akin yung ibang empleyado ni Senator Bongo dahil nga, rumerekta ko kay Senator Bongo nung araw na yon. Now, kahit sabihin na natin, si Senator Bongo, dikit kay Pangulong Duterte, ako naniniwala ako, hindi magbabago yan. Hindi iiwanan ni Senator Bongo si dating Pangulong Duterte. Malabong iwan yan. Malabo. Mas tapat si Bongo kay dating Pangulong Duterte. Ikumpara nyo doon sa tatlong magkakapatid na maiingay. Kaya yung nagsasabi po, ito guys, aminin ko to ha, nung isang araw piniim ko yung isang staff ni Senator Bongo, sabi ko, totoo bang nag-aaway? Bakit ganun ang sinasabi ni Baste? Hindi nila sa akin binigay ang buong information. Ang sagot niya, nyo, hindi na lang sumasagot si boss. Sabi ko, bakit? Malalim kasi ang awayan nung total si Senator Bongo, hindi na lang sumasagot yan doon sa awayan ng magkakapatid. Agad sa kanya, hindi niya pinapatulan. Kasi nga, respeto niya doon sa matanda Respeto niya Alam niyo doon sa magkakapatid, sa inyong tatlong magkakapatid, hindi niyo ba naisip? Kayo, anak. Samantalang si Senator Bongo, hindi anak. Takuhan lang. Ang tingin ninyo doon kay Senator Bongo mo, tsak-tsak. Kayong magkakapatid yun, ang tingin ninyo, alalay, dulalay, alipin. Hindi nyo matanggap na naging senador yung alalay ng tatay ninyo. Di ba kayo dapat ang nagsisilbi sa tatay ninyo? Na ganyan ang edad. Kayo dapat ang nagbibigay ng pagmamalasakit kahit na ilang masakit lang sabihin. Malapit na yan. May edad na. Pero hindi nyo maiparamdam. Ginagala nyo ng ginagala para isama nyo sa mga political activity. Lalong ini-stress nyo yung matanda. Imbis manahimik na lang si dating Pangulong Duterte, lalo yung dinadala kung saan-saan. Hindi ba kayo nahiya niyan? Kita nyo, hindi na Pangulo yung mama. Senador na lang. Ngayon senador pa si Bongo. Siya pa rin ang umaasikaso sa dating Pangulo, sa tatay ninyo. Na kayo dapat ang nagbibigay ng serbisyo sa tatay ninyo. Di ba kayo nahiya niyan? Bakit kaya si Bongo parati ang pinagkakatiwalaan ng dating matanda? Kasi mas tiwala siya doon sa tao kaysa sa mga anak niya na katulad ninyo. Hindi ba kayo nahiya niyan? Tapos ito si Baste. Alam mo Baste, kung may problema ka kay Bongo, personal mo sa kanyang sabihin yan. Personal mong idakdak sa kanya yan. Murahin mo si Bongo na kayong dalawa lang, kahit magsuntukan kayo. Anong pakialam ng taong bayan sa problema ninyo? Kailangan mo pang ilantad dyan in public. Bakit kailangan mo pang ipakingay? Sasabihin mo, traidor. Anong kina-traidor sa'yo ni Bongo? Kung may problema ka sa sinasabi mong kumpare mo, sinabi mo pa kumpare, pero kung makaasta ka, ganyan. Yung binabakbakan ni Basta, hindi nga sumasagot, hindi nga pumapatol Kasi nga, respeto doon sa matanda
Tumahimik ka. Basta, puntahan mo, kausapin mo. Dikdikin mo si Bongo kung anong sama ng loob mo. Yung personal, hindi yung social media mo. Iaharap mo pa doon sa mga tao na ganito, traidor. Sa tingin mo magbabago ang paningin ng matanda sa tao ng tatay mo? Hindi. Mas lalo nakakuha ng simpatya yung tao sa ginagawa mo. Sa ugali mo. Di ba? Ito na lang, sinasabi mo nung mga nakaraan. Bangag-bangag si Pangulong. Ayun, nagkalat ko sa TikTok, oh. Nagkalat ang mga video mo, baste. Na naninigarilyo ka na para kang high. Para kang bangag. Sa mga video nagkalat sa'yo. Hindi ba nakakahiya? Tapos mayor ka? Diyos ko. Nakakahiya. Nakakahiya. Yung galawan mo, baste. Paglingkuran mo ang tatay mo, pagservisyohan mo ang tatay mo, ipakita mo yung pagmamahal mo sa tatay mo. Hindi yung nagpupuno yung katiwala ng tatay mo. Baka mamaya, dumating ang araw, mawala yung tatay mo. Ang nasa tabi pa rin, yung si Bongo pa rin ang nasa tabi. Ikaw wala. Oh. Di ba? Baka mamaya, pag natoda si dating Pangulong Duterte, ang hahanapin pa rin ni dating Pangulong Duterte, si Bongo, kasi sa inyo magkakapatid. Hindi ka na bata. Diyos ko naman, oh. Para kang batang nag-aatungal-atungal. Bakit? Naiinggit ka ba kay Bongo? Na mas paborito ni Duterte, nung tatay mo, si Bongo? Diyos ko. Sasabihin mo, gamit na gamit. Ikaw na gamit na gamit mo pangalan ng pagka-Duterte mo, eh. Pero wala ka pa naman napapatunayan. Alam mo, basta naaalala kita, 2016, ha? Dumayo ka ng Baguio City, nangampanya ka para sa tatay mo. 2016, may picture pa ako nun sa'yo. Doon tayo nag-campaign sa Right Park, baba ng Mansion House. Nung nakita kita in personal doon, nakita ko ang galaw mo, baste. Medyo maangas. Sabi ko, iba ang galaw nito. Iba ang attitude nito. Doon pa lang. Iba ang tingin ko na sa'yo, eh. 2016 yan. Nasa Baguio City ka, Right Park. Dahil isa ako sa regional coordinator ng Baguio Cordillera Region Run, Sararan. Ng Duterte Run, under ng MRRD. Doon pala nakita ko na yung galaw mo. Ako pa naman, pag ang taong unang first time nakita ko, ang pinakikiramdaman ko yung galaw, attitude. Doon pa lang, na ano na kita, eh. Na-sight na kita nun, eh. Medyo bata ka pa nun, 2016, eh. Parang bagits ka pa ng galaw mo nun. Tutusin mga kababayan, sa Baguio City, bawal humanigarilyo. Pero itong si Mayor Baste, nung nasa Baguio, ay, hitit buga din. Kung makapagtapon na lang din doon. Pero sa Davao, bawal yun. Pero ginawa ni Baste, doon mismo sa Baguio, ay, nandun ako, eh. Sa Right Park. Magkakasama pa tayo, nila Desili, nila Mike Bugnosin, nila Gary Dunggayaw. Kaya, alam mo, kung may problema ka kay Bongo, personal mo. Total, sinasabi mo, kumpare mo, nagsisisi ka na naging kumpare mo. Bakit ka nagsisisi? Ang tanong ba, gusto ka rin ba ni Bongo? Nagpa-plastikin lang naman kayo, eh. Mas gugustuhin ko pa si Bongo kaysa sa'yo. At si Bongo, malinaw na may nagagawa kaysa sa'yo. Yan ang gusto mo, gumaya si Bongo sa'yo na mag-atungal ng atungal. Sabi pa ni Baste nung napanood yung mga video, bakit tahimik daw? Pag tahimik ka pala, katraidoran na pala yan para sa'yo, Baste. Katraidoran na pala yung gusto mong dating sa'yo. Porque tahimik si Bongo, hindi gumagaya sa pag-iingay ninyo na magkakapatid. Diyos ko! Sa mga DDS na vlogger, yan. I-reback nyo yan. Kasi alam ko karamihan mga DDS vlogger yan, hindi naman kayo rekta, eh. Karamihan ng mga DDS vlogger, walang alam sa awayan ng mga magkakapatid. Ang alam lang nila, Duterte lang. Pero totoo, walang alam. Ako hindi ako may tatanggi. Nung panahon ni Digong, nag-Facebook live ako sa loob ng Malacanang na labas-pasok ako dyan. Kaya hindi nyo maitatanggi na mas pasok ako kaysa sa inyo. Mga gago. Kayo Duterte, puro naman kayo mga house-show. Kailan lang kayo nagsulputan. About kay BP Sara, pag-usapan natin to. Kasi nung pagkaupo ni Pangulong Marcos, ang gusto talaga ni Sara hindi DepEd. Yan ang pag-usapan natin. Nung naupo si Pangulong
PBBM nung June 30 sa Malacanang at si Sara Duterte, lantaran ng sinabi ni Sara na gusto niya maging secretary ng Department of National Defense. Naalala niyo yan, pero hindi ibinigay sa kanya ni Pangulong Marcos. Bagkus ang ibinigay kay Sara ang DepEd. Alam niyo, matalino si Pangulong Marcos. Matalino. Sa ginawa niya na hindi niya pagsang-ayon kay Sara na ibigay ang DepEd, ang DND or Department of National Defense. Siguro kung nagkataon na ibinigay ni Pangulong Marcos, baka palihim ang ginagawa. Baka palihim ang gawin ni Sara kung siya ang DND Secretary. Baka lahat ng general isa-isa niyang gagapangin. Baka yun ang gawin niya. Siyempre, secretary ka ng DND, Department of National Defense, hawak mo lahat ng militar. Diba? Now, baka doon lalong ipalusob ang Malacanang at ikudita ang Pangulo. Kaya doon lang, alam nyo guys, nung ginawa ni Pangulong Marcos yan, sabi ko, matalinong mama. Matalino. Kasi kung hindi nyo po napag-aalaman, si BP Sara, reservist colonel ho yan. Kung di ako nagkakamali, parang Philippine Army reservist na may ranggong colonel, full-fledged colonel ata siya. Now, gusto niya pamunuan ang DND. Kung ang DepEd niya gusto nang marinig interview mo kap sa mga taga DepEd, wag na muna. July 19, pagbaba niya, live kung i-interview yung tao. Oo, live. Ito, balik tayo, mawawala ako sa topic ko. Alam nyo, napakagaling. Kung ang DepEd niya hindi niya naayos, ang daming problema sa DepEd na hindi niya nasolusyonan. Yung pakayang sa pagiging militar, yung pakayang pagiging DND secretary, sa tingin natin, ma-actionan niya yan. Kita nyo nga, yung problema na lang natin sa China. Ano sinasabi ni Sara? Mas parang pinapahalagan pa ni BP Sara ang China. Kita ito pakinggan nyo to. Diba? Pero sa usapin ng China at Pilipinas na nangyayari, nakaguluhan dyan sa isla, no comment si Sara. Pero pag ang isyo kay Kibuloy, ang bilis sumagot. Diba? Ang bilis sumagot ni BP Sara. Pag sa China, ang pagkikibuloy, ito. Dali, tapatam. Ano daw Kulog daw yung boses ito. 非常高兴其思想中国国家主席习近平中国驻菲律宾大使王锡良和20中国公 Di ka nalang kumanta ng abuchikik. Diba? Ito guys ito nangyari. Ito na lang itong nasa nangyari na naputulan yung mga sundalo. May nagtanong na naman ng mga reporter kay BP Sara. No comment. Diba? Puro no comment. Chokran. Oh, diba? Yun ang sinasagot niya madalas. Chokran, no comment. Mahalin natin ang Pilipinas. Mga ganun ang sinasabi niya. Pero pag-issue ng ating national na interes, no comment. Diba? Pero pag kay Kibuloy, ang issue, pag ang issue kay Kibuloy na may kasong pagkakantot, pangahalay, pagmumulistya, ang bilis niyang magdepensa sa mga tao na yan. Na kung saan ang bumoto sa kanya, taong bayan, mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Diba? Pero pag national interest ang pinag-uusapan kay BP Sara, wala siyang sasagutin. No comment. Diba? Kailan natin naparinig si BP Sara? Nung mula siyang naupo bilang Vice President at si Pangulong Marcos, lahat ng atake ng mga kapatid niya, atake ng tatay niya, kailan nyo narinig na dinipensahan niya si Pangulong Ferdinand Marcos?
Kailan nyo narinig na nagdepensa si Sara na ipinagtanggol niya ang Pangulo laban sa mga kapatid niya? Wala kayong narinig, mga kaibigan. Di ba? Bagkos, si Pangulong Marcos, may mga umaatake kay Sara na kung sino-sinong kapartido ni Pangulong Marcos. Anong sagot ni Pangulong Marcos? Dinidepensahan niya si Sara. Pinagtatanggol niya si Sara. Pero ito, babae ito, si Sara, may narinig ba tayo ni isa na pinagtanggol niya ang Pangulo? Wala! Kahit man lang pakitang tao, kahit kaplastikan, wala tayong narinig kay Sara na ipinagtatanggol niya ang Pangulo. Diba? Thank you, Ferry Koy, for being a channel member. Shoutouts to Ramon Ramos, Estela Rosa, Jovito Garcia, Kurt Himayakyak. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't